Eto, buti naman nagpatawag itong yung bagong speaker. Kasi ito papakita ko sa inyo Kasi instead na yan ang nangyayari, balikan natin yung flood control, unya-unya. Pero, ay siya na yun. May papakita lang ako sa inyo. Ay, hindi natin na nailagay. Mamaya na. Hindi natin nailagay. O, ito muna. Tuloy muna tayo dito sa flood control. O, pakita ko sa inyo itong kay Zaldico. Lumabas sa pagdinig ng Sandigan Bayan na may malaking perang pumasok sa bank account ni Zaldico. Galing daw ito sa kumpanyang tinayo ng dating kongresista. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, magkano ang perang pumasok kay Zaldico at bakit mahalaga ang impormasyon ito sa pagliliti sa kanyang kaso? Jiggy, 802 million pesos. Yan ang perang natanggap umano ng dating congressman na si Zaldico mula sa kontraktor na SunWest. Base yan sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank records ng dating kongresista. Ibinunyag ito ng AMLAC investigator na si Attorney Mark Busa sa pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division para sa kasong malversation. Siya rin ang sumuri sa bank records ni Ko at siya rin ang testigo na pinisenta ng prosecution. Ang pagdinig ay kaugnay sa 289 million pesos na substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. SunWest ang kontraktor ng kinikwestyong proyekto at si Ko ang founder nito. Ayon kay Busa, nailipat ang 802 million pesos kay Ko mula sa SunWest sa pamamagitan ng check deposits mula 2019 hanggang 2025. Para sa prosekusyon, patunay itong si Ko pa rin ang beneficial owner ng kumpanya kahit nag-divest o kumalas na siya rito noong 2019. Jiggy? At Camille, ano ang sabi ng kampo ni Zaldico tungkol dito? Jiggy, wala pang pahayag ang Defense Counsel ni Ko kaugnay nito. Grabe, no? 802 ang pumasok sa account. Ayan po, malinaw na. Di ba? Malinaw. Ito, ibig sabihin, kahit papaano, meron talagang hindi kahit papaano, talagang may katotohanan yung sinasabi ng mga dating security ni Zaldico na meron talagang pera. Di ba? Kasi may pumasok nga sa kanya. So, ibig sabihin, kahit paano mapapatunayan natin na talagang merong pera na ipinamimigay. Dahil ayan na, may perang source, pinanggalingan ng pera. Ito pa, pakita ko naman sa inyo, may bago din silang pautot. Ito naman, kunwari, nag-aaway si Remulla at ang Congress. Pinahaharap ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagdinig sa susunod na linggo para isumite ang certified true copies ng SALN ni Vice President Sara Duterte. Tutugon daw dyan si Remulla pero nagbanta rin sa Kamara kung hindi nito sasagutin ang ibinigay nilang sabina. Nakatutok si Darlene Kai. Ipinatatawag ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sabina na pirmado ni House Speaker Bogie D, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at House Secretary General Cheloy Garafil, inatasan ng Kamara si Remulla na humarap sa pagdinig ng komite sa April 14 para ipasa ang certified true copies ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE mula noong pumasok siya sa serbisyo publiko. Bukod sa 2022 hanggang 2025 kung kailan naninilbihan na bilang Vice President si Duterte, saklaw din ng sabina ang 2007 hanggang 2010 noong Vice... Kita ninyo, di ba? Yung mga hearing dyan sa Kamara, wala yan eh. Ito pa rin ang focus nila eh. Di ba? Pinapasumpi na kay Remulla yung SALN ni BP Sara Duterte. Kaya nga, komento ko doon sa aking isang video, sa isa kong reel, sinabi ko doon habang yung buong bansa nagpe-prepare na sa matinding gera. Kasi yung alam niyo yung street ba yun? Street, yung basta yung Hormuz na yun, 'di ba? Yung dinadaanan ng karamihan kasi ng gas nasa Saudi. Yung dinadaanan na yun yung dinadaanan. Tapos ayaw magpadaan ng Iran dahil sa gera, bla bla bla.
Sa kabila ngayon, pwedeng dumaan. Meron maliit na daanan doon. Okay? Yun naman, ngayon yung ginagawa doon, doon dapat dadaan. Kasi pinasara ito eh. Ang problema, yung Yemen, nandan doon sa maliit na yon, na daanan na yon, sumalit kumakampi sa Iran yan. So ibig sabihin, talagang problema ang pagpapadala ng krudo sa buong mundo. Kasi doon dumadaan doon sa dalawang daanan, doon sa malaki at saka doon sa medyo maliit. Yeah? Yun ang nagiging problema ngayon. Tapos, ang nakakapagtaka dito na kesa pag-usapan kung paano masusolusyonan ito dahil sabi nga ng Amerika, lulusob sila eh. Pasasabugin nila, wawasakin daw nila Iran eh. Alam mo naman si Trump pag nagsalita erase daw sa mapa eh. Ganun eh. Talagang malupit yung sinasabi niya sa Iran, pagbabanta niya sa Iran eh. Talagang pasasabugin eh. Oh, kahit daw ano mangyari, ganun eh. Mamaya alas 8 daw yan. Abangan natin kung tototohanin niya o fake news yan. Oh, sana hindi. Dahil pag nagkataon daw, magkakaroon na ng kampihan. Magkakampihan Russia, China. Aba, hindi maganda ho yan. At kung papansinin ninyo, sabi kasi na iba, fake news daw yung sinabi ko na naghahanda ibang bansa. Hindi ho. Marami akong kaibigan sa Japan. At pinapadala nila sa akin yung mga bali-balita doon. Tinatranslate nila. Sinasabi nga nila na yung Japanese government nagre-ready na for a war. Yung Taiwan nagre-ready na rin. Lahat halos nagre-ready na. Tayo nagre-ready sa impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba mga puki ng inang mga congressman na yan, mga yan, wala talagang kwenta eh. Wala talagang kwenta. Yun ang preparasyon nila. Ito, isusupina nila si Remulla para kuhanin yung ano ba ito? Salin ni VP Sara Duterte. Dan yung mga walang niya din talaga ito mga ito. No? Mayor pa siya ng Davao City at 2010 hanggang 2013, pati 2016 hanggang 2022 noong mayor pa siya ng Davao City. Base sa subpina, maaaring managot sa batas si Remulla kung hindi niya susundin ang nakasaad dito. Sa huling sali ni Vice President Duterte na nakuha ng GMA News Research sa Office of the Ombudsman, mahigit 88.5 million pesos ang net worth ni Duterte noong 2024. Natanggap na raw ng ombudsman ang sabina ng House Justice Committee at nakahanda naman daw silang sundin ang sabina. Pero patutsada ni Remulla, dapat din daw tanggapin at tumugon ang Kamara sa ibinibigay nilang sabina tungkol sa sali ng isa nilang empleyado, si Deputy Secretary General Sofonias Gabonada. Isa sa mga House employees, ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General, at ito po tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Sabi ni Remulla, ayaw daw tanggapin ng Kamara ang sabina. Kaya banta niya, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging salian ngayong linggo, ay sususpindihin niya si Garafil sa pwesto. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Hihingin din daw ng Ombudsman ang salian ng lahat ng congressman hanggang sa Deputy Secretary Generals base sa kung gaano sila katagal sa Kongreso. Bukas daw ibibigay ng Office of the Ombudsman ang sabina sa Kamara. Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Ang batas ay Huwag butas. nyo sasabihin separate branch of government. Kung sila ay Ito, nag-aaway kuno ang Congress at saka itong si Remulla kasi may hinihingi ang Congress na kay Remulla, yung SALN, na itong si VP Sara Duterte. Si Remulla may hinihingi din doon sa mga, may mga binanggit siyang pangalan na hinihingi din niya yung mga kailangan. Para bagang ewan ko nga, sabi ko nga, tangina, naglolokohan lang pala tayo dito. Parang tayo naggagaguhan. Kunwari mag-aaway sila. Kunwari nag-aaway-aaway sila. Kunwari nagdidiman sila. Para bagang sinasabi nila, may ginagawa kami ha, pinupunan namin yung
mga congressman inaaway namin yung Congress kasi parang ang dating, alam naman natin, itong si Boying, tao ni Marcos ito. Nagpupunahan sila kuno. Kesyo may pautot pa si Remulla dito, kesyo hinihingi niya yung SALE ng mga congressman. Kilala na natin ito si Boying. Si Boying Remulla, sa sinabi nitong 100, mga 150 ang hindi totoo doon. Yun ang totoo dyan Mahilig lang ito mag-imbento na kunwari, ang dami na nitong imbento. Alam mo, siguro kung kasi 'di ba, ito yung din nagsasabi noon na pauuwiin si Saldico, ganyan. Wala na nangyari kay Saldico Paano ba kami maniniwala sa iyo? Hindi, yung totoo, paano pa kami maniniwala kung puro ka ganyan, wala naman sa mga sinabi mo ang natupad? Yeah, wala. So ito na naman Again, it's always diversion. Ang dami nilang diversion para mapagtakpan yung Pangulong nawawala. Yan ang totoo. Diversion para, ewan ko kung ano ba ang dahilan nito. Para baga hindi talaga makita o hindi talaga mahanap o hindi hanapin at ang focus ng tao ay dito kay Marcos. Ito kunwari may away-away pa sila Ipupusta ko sa inyo wala mangyayari dito. Tulad nung ICI. Kesyo kala mo may makukulong. Wala. Kinulong nila, yung wala namang kinaugnayan na sa gobyerno. Di ba? Yung kaaway lang nila dahil hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun lang yung nakulong. Yung talagang tunay na mga sangkot, hindi nakukulong. Ngayon, eto na naman, keso ipapalabas daw ang SALE ng mga congressman. Kung hindi daw, mag-aaway. Sus, kalokohan talaga. Nag-iimbento ito mga ito. Kaya nga talaga, alam mo, nakakaputangin na talaga Hindi, totoo, nakakaputangin na itong mga pangyayari na ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo lolokohin ng gobyerno na ito na tila baga na tayo ay madali lang maloko. Kasi alam mo, ingat tayo. Dahil marami talagang diversion silang gagawin 'Di ba? Marami silang sasabihin para mapagtakpan yung nawawala nating presidente. Yung hindi natin makitang presidente. 'Di ba? Ngayon kaliwat kanan ng ang balita tungkol dito 'Di ba? Na tipong isang sagot lang naman. Isang bagay lang ang gagawin. Ano yun? Magpakita, magpapresko ng presidente. Bakit hindi? Kahit nga sana hindi presko, kahit recorded na lang Iba makuha lang ng diaryong ganyan. Buhay pa ako. Mga walang niya kayo. Di tapos ang usapan. Wala Wala tayong nakikitang ganyan Mga kababayan, sa uli, eto hindi ito simpleng issue o chismis o paninira. Ito ay usapin ng tiwala at karapatan ng mamamayan. Kung ang Pangulo ay maayos ang kalagayan, bakit hindi maglabas ng video o kaya maglabas ng pahayag o magpapresko? Bakit hindi tuluyang linawin kung walang tinatago? Bakit parang may nililihim? Tandaan natin, ang gobyerno ay hindi amo ng bayan. Sila ay lingkod ng bayan. Sila ay mga public servant. At bilang mga Pilipino, karapatan nating magtanong. Karapatan nating malaman ang totoo. Kaya nga ngayon, kayo ang tatanungin ko, naniniwala ba kayo sa paliwanag ng palasyo? O may kulang pa tayong hindi nalalaman? Totoo kaya may stage 4 cancer? Yan ang inyong ibigyan ng konklusyon at opinion. I-comment nyo dyan sa baba ang opinion nyo. Gusto ko marinig ang boses ng bawat Pilipino, bawat Banateros.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, share at subscribe sa Banat Bay para lagi kang updated sa mga isyung hindi dapat tinatakasan. I-click mo na rin ang notification bell. Please, please. Parang awa. Dahil dito walang iwasan, walang takasan. Real talk lang. Ako si Banat Bay at ito ang Banat ng Taong Bayan. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.